Narinig mo na ba ang isang empleyadong sumasahod lang ng karaniwan pero umabot sa unang 1 milyong piso habang marami sa paligid niya ay nananatiling kapos buwan-buwan? Mas nakakagulat dahil walang napanalunang jackpot, walang minanang malaking kayamanan, walang kakaibang negosyo na agad yumaman sa loob ng ilang linggo. Pero unti-unti niyang nabuo ang yaman na pinapangarap ng karamihan. Araw-araw libo-libong Pilipino ang gumigising ng maaga para pumasok sa trabaho. Buong araw silang nagpapagod para kumita ng sapat na pera para sa pamilya. Pagdating ng sahod, mabilis ding nawawala ang perang pinaghirapan. Napupunta sa bayarin ang malaking bahagi ng kinikita. Pagkatapos ng lahat ng gastusin, pakiramdam ng marami ay para bang wala nang natitira para sa kanilang kinabukasan. Pinaniniwalaan ng maraming tao na kailangan ng napakalaking sweldo para maging milyonaryo. Takala ng iba kailangan munang maging negosyante o magkaroon ng mataas na posisyon sa kumpanya. Marami rin ang kumbinsidong para lamang sa mayayaman ang pagbuo ng malaking yaman. Dahil sa paniniwalang ito, marami ang sumusuko bago pa man sila magsimula. Nawawalan sila ng pagkakataong matutunan ang mga simpleng prinsipyong ginagamit ng mga taong matagumpay sa pera. Kapansin-pansin na hindi pare-pareho ang resulta ng mga taong may magkakaparehong sahod. May ilan na palaging kapos kahit ilang taon nang nagtatrabaho. May ilan namang nakapag-ipon ng malaking halaga kahit hindi naman kalakihan ng kita. Unti-unti silang nakapagpatayo ng negosyo, nakapag-invest at nakabuo ng mga pinagkukunan ng pera na patuloy na lumalaki habang tumatagal. Pinakamahalagang tanong ngayon ay kung ano nga ba ang ginagawa nila na hindi ginagawa ng karamihan, anong mga ugali ang tumutulong sa kanila para mapalago ang kanilang pera, anong mga pagkakamali ang dapat iwasan para hindi maubos ang pinaghirapang kita, anong mga desisyon ang kayang magbago ng kalagayang pinansyal ng isang ordinaryong empleyado. Dahil ang pagiging milyonaryo ay hindi lamang tungkol sa laki ng sahod, kundi tungkol sa tamang paraan ng paggamit ng bawat pisong pumapasok sa iyong bulsa. Una, magkaroon ng malinaw na direksyon sa pera. Karamihan sa mga manggagawa ay pumapasok araw-araw sa kanilang hanap buhay nang walang tiyak na pinansyal na destinasyong nais marating. Dahil dito, madalas na nauuwi lamang sa pangkaraniwang paggastos ang kanilang kinikita sa bawat buwan. Kapag walang malinaw na layunin, nagiging mahirap sukatin kung umuusad ba o nananatili lamang sa parehong kalagayan. Nagiging parang paglalakbay na walang patutunguhan ng bawat perang dumadaan sa kanilang mga kamay. Bunga nito mas matagal bago makabuo ng malaking halaga para sa mas magandang kinabukasan. Nagsisimula ang pagyaman sa pagkakaroon ng eksaktong target na nais makamit sa loob ng mahabang panahon. Pwedeng hangarin ng unang 100,000 bago unti-unting umakyat sa mas mataas na antas. Mas nagiging organisado ang bawat hakbang kapag may malinaw na numerong sinusundan. Nagkakaroon ng mas matibay na dahilan upang maging disiplinado sa pang-araw-araw na desisyon. Lumalakas din ang pagnanais na umiwas sa mga gawaing sumisira sa pag-unlad ng kabuhayan. Kapag may direksyon, mas madaling pagdesisyunan kung alin ang mahalaga at alin ang maaring ipagpaliban muna. Hindi agad natitinag ng mga uso na mabilis ding nawawala pagkalipas ng ilang panahon. Nagiging mas maingat sa bawat transaksyong may kinalaman sa salapi. Unti-unting nababawasan ang mga impulsibong pagbili na karaniwang sumisira sa budget. Mas nakatuon ang pansin sa mga bagay na tunay na nagbibigay ng pangmatagalang pakinabang. Maraming individual ang nangangarap magkaroon ng malaking ipon, ngunit kakaunti lamang ang naglalaan ng oras upang gumawa ng konkretong plano. Doon nagkakaroon ng malaking pagkakaiba. Ang mga taong umaangat kumpara sa mga nananatiling hirap, bawat matagumpay na hakbang ay kadalasang nagsisimula sa malinaw na layunin at matatag na paninindigan. Hindi kailangang perpekto agad ang plano, basta may direksyong sinusundan. Mas mahalaga ang patuloy na pagkilos kaysa sa walang katapusang paghihintay ng tamang pagkakataon. Sa pagdaan ng mga taon, kapansin-pansin ang malaking agwat ng resulta sa pagitan ng taong may malinaw na target at taong walang sinusunod na gabay. Dahan-dahang nabubuo ang pundasyon ng mas matatag na kalagayang pinansyal. Bawat na itatabing halaga ay nagiging bahagi ng mas malaking pangarap na nais makamit. Patuloy na lumalawak ang kakayahang bumuo ng yaman dahil alam kung saan nakatuon ang bawat pagsisikap. Ikalawa,
Unahin ang pagtabi bago ang paggastos. Karaniwang ginagawa ng maraming tao ang paggastos muna bago alamin kung ano ang matitira para sa kanilang kinabukasan. Dumarating ang araw ng sahod na puno ng kasiyahan at maraming planong pagkakagastusan. Ilang araw lamang ang lumilipas at mabilis nang nababawasan ang perang matagal nilang hinintay. Kapag natapos na ang buwan, saka pa lamang naiisip kung bakit walang naipong halaga. Dahil sa ganitong nakasanayang sistema, nahihirapang makabuo ng matatag na reserbang pananalapi. Mas epektibong paraan ang paglalaan agad ng bahagi ng kinikita sa sandaling matanggap ang sahod. Nagkakaroon ng proteksyon ang salaping inilaan para sa mas mahahalagang layunin. Nababawasan ng tukso na gamitin ang buong halaga sa mga bagay na hindi naman kinakailangan. Nagiging mas malinaw kung magkano lamang ang maaring gamitin para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Bawat natatagong pondo ay unti-unting nagiging pundasyon ng mas malawak na kakayahang pinansyal. Hindi kailangang napakalaki agad nang nailalaan upang makakita ng positibong pagbabago. Sapat nang magsimula sa halagang komportable at kayang panindigan buwan-buwan. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang pagkakaroon ng tuloy-tuloy na sistema na hindi madaling maputol. Lumalaki ang naitatabing halaga habang tumatagal dahil sa kapangyarihan ng pagiging pare-pareho sa mabubuting gawi. Unti-unting nabubuo ang kumpiyansa habang nakikita ang pagdami ng sariling pondo. Habang dumarami ang naitatabing pera, mas nagiging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi agad nababahala kapag may biglaang gastusing kailangang tugunan. Nagiging mas panatag ang kalooban dahil alam na may nakahandang sasalo sa panahon ng pangangailangan. Naiiwasan din ang labis na pagdepende sa pangungutang na kadalasang nagdudulot ng dagdag na pasanin. Mas lumalakas ang kakayahang gumawa ng mahahalagang desisyon nang hindi naiipit sa kakulangan ng salapi. Pagkaraan ng mahabang panahon makikita ang malaking kaibahan ng taong nagtabi muna kumpara sa taong gumastos muna. Dahan-dahang nabubuo ang kapital na maaring gamitin para sa mas malalaking oportunidad. Nagkakaroon ng mas matibay na posisyon upang palaguin ang sariling yaman. Bawat halagang naingatan ay nagiging hakbang papalapit sa unang ₱1,000,000. Ikatlo, palakihin ang kakayahan na kumita. Hindi sapat na umasa lamang sa taunang pagtaas ng sahod kung nais maabot ang mas mataas na antas ng yaman. Madalas na mas mabilis tumaas ang presyo ng mga bilihin kaysa sa dagdag na natatanggap ng karamihan. Dahil dito nananatiling mabagal ang pag-angat kahit matagal nang nagtatrabaho. Nauubos ang maraming taon nang hindi gaanong nagbabago ang kalagayang pinansyal. Kaya mahalagang pagtuunan ng pansin ang pagpapataas ng sariling halaga sa merkado. Napakaraming kaalaman na maaring matutunan na nagbubukas ng bagong pagkakakitaan. Kabilang dito ang paglinang ng mga kakayahang hinahanap ng mga kumpanya at kliyente. Bawat bagong natututunan ay maaring maging susi sa mas magagandang oportunidad. Mas tumataas ang posibilidad na makatanggap ng mas malaking bayad kapag mas mahalaga ang naiaambag. Nagiging mas malawak din ang pagpipilian pagdating sa propesyon at karera. Bukod sa pag-aaral, mahalaga ring paunlarin ang kalidad ng trabaho at reputasyon. Mas napapansin ng taong maaasahan at mahusay sa kaniyang larangan. Nagkakaroon ng pagkakataong maitalaga sa mas mahahalagang responsibilidad. Dumarami ang posibilidad na mabigyan ng promosyon o mas magandang alok mula sa ibang organisasyon. Unti-unting lumalawak ang daan patungo sa mas mataas na antas ng kabuhayan. Makabubuti ring maghanap ng karagdagang pinagkakakitaan na akma sa sariling kakayanan. Pwedeng magsimula sa maliliit na gawain na hindi nakakasagabal sa pangunahing trabaho. Nagbibigay ito ng dagdag na daloy ng salaping maaring ilaan sa pagbuo ng yaman. Mas nababawasan ang pag-asa sa iisang pinagmumulan ng kita. Nagiging mas matatag ang kalagayan kapag may higit sa isang pinagkukunan ng pera. Sa paglipas ng panahon, malaking pagbabago ang naidudulot ng patuloy na pagpapahusay sa sarili. Bawat bagong kakayanan ay nagdaragdag ng potensyal na kumita ng mas malaki. Mas nagiging madali ang pag-abot sa mga layuning pinansyal na dati ay tila napakalayo. Nabubuksan ang pinto sa mga pagkakataong hindi nakikita ng karamihan. Ika-4, iwasan ang pamumuhay na palaging tumataas kasabay ng kita. Kapag nadaragdagan ang kinikita, madalas nakasunod nito ang pagtaas din ng antas ng paggastos.
Biglang nagiging normal ang mga bagay na dati ay itinuturing na luho lamang. Unti-unting lumalaki ang buwanang obligasyon hanggang sa halos wala nang natitirang salapi. Kahit mas mataas na ang kinikita pakiramdam, ay pareho pa rin ang sitwasyon noon. Dahil sa ganitong ugali, maraming tao ang nahihirapang makaipon sa kabila ng pagtaas ng kanilang sahod. Dumarating ang pagkakataon na nais gantimpalaan ang sarili matapos ang maraming taong pagsisikap. Walang masama sa pag-enjoy ng bunga ng pinaghirapan kung ginagawa ng may tamang balanse. Nagkakaroon lamang ng problema kapag bawat dagdag na kita ay may katumbas na dagdag na luho. Nawawala ang pagkakataong mapakinabangan ang pagtaas ng kinikita para sa mas mahalagang layunin. Humihina ang kakayahang magtayo ng matatag na pundasyon para sa hinaharap. Mas kapaki-pakinabang kung hindi agad binabago ang nakasanayang antas ng pamumuhay sa tuwing nadaragdagan ang kita. Nagkakaroon ng pagkakataong mailaan ang sobrang halaga sa mas produktibong direksyon. Lumalaki ang pondong maaring gamitin para sa pagpapalago ng yaman. Mas mabilis ding nabubuo ang seguridad na pinansyal kapag hindi agad nauubos ang karagdagang kinita. Nagiging mas makabuluhan ang bawat dagdag na perang pumapasok. Maraming taong may mataas na sahod ang nananatiling kapos dahil sa patuloy na paglaki ng kanilang gastusin. Samantala ang iba na mas simple ang pamumuhay ay nakakabuo ng malaking kapital sa pagdaan ng panahon. Nagmumula ang kaibahan sa paraan ng paghawak nila sa dagdag na kinikita. Mas pinipili nilang gamitin ang sobrang halaga para sa mas mahahalagang layunin kaysa sa panandaliang kasiyahan. Doon nagsisimulang lumawak ang agwat sa pagitan ng pagiging komportable at pagiging tunay na mayaman. Habang lumilipas ang mga taon, mas nagiging malinaw ang benepisyo ng pagpapanatili ng kontrol sa paggastos. Naiipon ng malaking halagang maaaring magsilbing puhunan sa mga susunod na pagkakataon. Lumalakas ang kakayahang harapin ang mga pagbabago sa ekonomiya nang hindi agad naaapektuhan. Nagiging mas matatag ang kalagayan dahil hindi nakatali sa napakaraming obligasyong pinansyal. Ikalima, matutong palaguin ang pera sa pamamagitan ng pamumuhunan. Hindi sapat na basta nakaimbak lamang ang lahat ng naipong salapi sa loob ng mahabang panahon. Unti-unting nababawasan ang tunay na halaga ng pera habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga produkto at serbisyo. Dahil dito, mahalagang humanap ng paraan upang magkaroon ng paglago ang pinaghirapang ipon. Nagiging mas epektibo ang bawat halagang naitatabi kapag mayroon itong kakayahang dumami. Doon nagsisimula ang mas mabilis na paglapit sa mga malalaking layuning pinansyal. Maraming tao ang natatakot sa pamumuhunan dahil iniisip nilang para lamang ito sa mayayaman. Nagkakaroon ng agam-agam dahil sa mga kwento tungkol sa pagkalugi at maling desisyon, subalit mas malaking panganib kung walang ginagawa upang mapalago ang perang matagal na pinagtrabahuhan. Mahalagang maunawaan muna ang mga pangunahing prinsipyo bago maglaan ng anumang halaga. Nagmumula sa tamang kaalaman, ang mas matalinong pagdedesisyon tungkol sa pananalapi. Makabubuting magsimula sa mga opsyong madaling maintindihan at naayon sa sariling kakayanan. Hindi kinakailangang magmadali o sumunod agad sa mga usong pinagkakakitaan. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na pag-unawa kaysa sa paghahabol ng mabilisang kita. Nagbibigay ng mas magandang resulta ang maingat na pag-aaral bago kumilos. Nababawasan din ang posibilidad ng mga pagkakamaling maaaring magdulot ng malaking pagkalugi. Habang tumatagal, nagkakaroon ng pagkakataong makinabang sa pagdami ng inilaan na kapital. Bawat taon ay maaaring magdagdag ng bagong halaga na patuloy ding lumalago. Nagkakaroon ng epekto ang mahabang panahon sa pagbuo ng mas malaking pondo. Mas nagiging kapansin-pansin ang resulta kapag tuloy-tuloy ang paglalagak ng pera sa tamang direksyon. Dahan-dahang gumagana ang salapi upang makatulong sa paglikha ng dagdag na yaman. Pagsapit ng mga susunod na dekada, malaking pagkakaiba ang makikita kumpara sa simpleng pagtatago lamang ng ipon. Nabubuo ang isang sistemang may kakayahang magparami ng halaga kahit hindi araw-araw binabantayan. Lumalawak ang oportunidad na maabot ang mas mataas na antas ng kasaganaan. Nagiging mas malapit ang pangarap na magkaroon ng 7-digit na netong yaman. Ika-6. Magkaroon ng pondo para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Walang sino man ang nakaalam
kung kailan darating ang mga pagsubok na may kasamang malaking gastusin. Dumarating ang mga sitwasyong kayang guluhin kahit ang maayos na kalagayang pinansyal, pwedeng magkaroon ng biglaang pangangailangan na nangangailangan ng agarang paglalaan ng pera. Kapag walang nakahandang reserba, madalas na napipilitang manghiram upang makaraos. Nagiging simula tuloy ito ng mas mabigat na problemang pinansyal sa mga susunod na buwan. Mahalagang magtabi ng halagang nakalaan lamang para sa mga hindi planadong pangyayari. Hindi dapat ginagamit ang pondong ito para sa mga nais bilhin o pansamantalang kasiyahan. Nagsisilbi itong panangga laban sa mga problemang maaaring sumira sa mga naunang naipon. Nagbibigay ito ng dagdag na kapanatagan sa gitna ng mga hindi inaasahang sitwasyon. Mas nagiging matatag ang kabuhayan kapag may nakahandang proteksyon laban sa mga aberya. Maraming tao ang nawawalan ng ipon dahil napipilitang gamitin ang lahat ng kanilang naitabing pera sa oras ng kagipitan. Nabubura ang ilang taong pagsisikap sa loob lamang ng maikling panahon. Dahil dito mahalagang paghiwalayin ang reserbang pondo mula sa ibang layunin sa pananalapi. Nagiging mas organisado ang paghawak ng salapi kapag malinaw ang gamit ng bawat bahagi nito. Nakatutulong din ito upang hindi masira ang mga pangmatagalang plano. Habang lumalaki ang nakahandang pondo, mas nababawasan ang takot sa mga hindi kontroladong pangyayari. Nagkakaroon ng kakayahang gumawa ng mas mahinahong desisyon kahit may dumating na pagsubok. Hindi agad natutulak sa alanganing sitwasyon dahil may sasandalan sa panahon ng pangangailangan. Mas napapanatili ang katatagan ng budget kahit may biglaang gastos na kailangang tugunan. Nagiging mas madali ang pagpapatuloy sa mga layunin nang hindi napuputol ang progreso. Pagdaan ng maraming taon mapapansin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ganitong uri ng paghahanda. Naiiwasan ang maraming problemang karaniwang nagpapabagal sa pagbuo ng yaman. Napoprotektahan ang mga pinaghirapang naipon laban sa mga hindi inaasahang hadlang. Lumalakas ang pundasyong pinansyal dahil may sapat na depensa laban sa mga panganib. Ikapito, piliin ng mabuti ang mga taong nakapaligid sa iyo. Malaki ang impluensya ng mga taong madalas mong nakakasama sa paraan ng iyong paghawak ng salapi. Unti-unting naapektuhan ang pag-iisip ng isang tao batay sa mga usapan at ugaling palagi niyang nakikita. Kapag napapalibutan ng mga taong walang pagpapahalaga, sa kinabukasan madali ring mahawa sa parehong pagtingin. Nagiging normal ang mga desisyong nakapipinsala sa kalagayang pinansyal kapag paulit-ulit itong nakikita sa paligid. Dahil dito mahalagang maging mapanuri sa uri ng impluensyang pinapayagan sa sariling buhay. Napakahirap umunlad kung palaging hinihila pababa ng maling kapaligiran. May mga pagkakataong mas pinipili ng iba ang agarang kasiyahan kaysa sa pangmatagalang benepisyo. Nagiging hadlang ang ganitong pananaw sa pagbuo ng mas maayos na kinabukasan. Unti-unting nawawala ang pokus sa mahahalagang layunin dahil sa patuloy na pagnanais makisabay. Bumabagal ang pag-asenso kapag mas inuuna ang opinyon ng iba kaysa sa sariling direksyon. Mas makabubuti kung nakikisalamuha sa mga taong may magandang pananaw tungkol sa pag-unlad. Nagbibigay sila ng mga ideyang maaring makatulong sa mas matalinong pagdedesisyon. Nahihikayat kang magsikap ng higit dahil nakikita mo ang kanilang magandang halimbawa. Lumalawak ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng mga makabuluhang pag-uusap at karanasan. Nagiging mas malinaw ang mga oportunidad na dati ay hindi mo napapansin. Hindi nangangahulugan na kailangang putulin ang ugnayan sa mga matagal ng kakilala. Mas mahalaga ang pagiging maingat sa pagpili kung aling mga payo ang pakikinggan at susundin. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sariling paninindigan pagdating sa usaping pinansyal. Mas nagiging matatag ang direksyon kapag hindi madaling naaapektuhan ng negatibong impluensya. Dahan-dahang lumalakas ang kumpiyansa sa bawat hakbang na ginagawa. Sa pagdaan ng panahon mapapansin na ang tamang kapaligiran ay may malaking ambag sa tagumpay. Nadadagdagan ang motibasyon upang magpatuloy kahit may mga hamon na kinakaharap. Mas nagiging madali ang pagpapanatili ng mabubuting gawi kapag pareho ang layunin ng mga taong nasa paligid. Nabubuo ang mas malawak na pananaw tungkol sa paglikha ng pangmatagalang kasaganaan. Ikawalo, magkaroon ng mahabang pananaw sa pagbuo ng yaman. Maraming tao ang nawawalan ng gana dahil hindi agad nila nakikita
ang malaking pagbabago sa kanilang kalagayang pinansyal. Naghahanap ang iba ng mabilisang resulta at agarang pagyaman sa loob lamang ng maikling panahon. Kapag hindi natupad ang kanilang inaasahan, madalas silang tumitigil sa gitna ng kanilang paglalakbay. Nawawala ang momentum na sana ay magdadala sa kanila sa mas magandang kinabukasan. Dahil dito napakahalagang maunawaan na ang tunay na yaman ay karaniwang nabubuo ng dahan-dahan. Bihirang mangyari ang malaking tagumpay sa loob lamang ng ilang linggo o buwan. Kadalasang bunga ito ng maraming taong pagtitiyaga at matalinong pagdedesisyon. Bawat maliit na hakbang ay nagiging bahagi ng mas malaking larawan habang lumilipas ang panahon. Kahit tila mabagal ang progreso sa simula, patuloy pa rin itong lumalago sa likod ng mga eksena. Unti-unting nabubuo ang matatag na pundasyon na kayang tumagal sa mahabang panahon. Napakaraming individual ang sumusuko bago pa nila maranasan ang bunga ng kanilang mga sakripisyo. Hindi nila napapansin na malapit na sana silang makarating sa susunod na antas ng pag-unlad. Dahil sa kakulangan ng pasensya, nawawala ang pagkakataong makita ang buong potensyal ng kanilang mga pagsisikap. Nagiging dahilan ito upang magsimula na naman sila sa panibagong direksyon ng paulit-ulit. Nahahati tuloy ang kanilang atensyon sa halip na mag-focus sa isang malinaw na landas. Mas kapaki-pakinabang ang pagiging matatag sa mga panahong tila mabagal ang pag-usad. Nagkakaroon ng mas malaking benepisyo ang taong marunong maghintay habang patuloy na kumikilos. Lumalakas ang pundasyon ng pananalapi sa bawat taon ng consistent na pagsisikap. Nagiging mas handa rin siyang samantalahin ang mga pagkakataong dumarating sa tamang panahon. Doon nagsisimulang makita ang mga resultang hindi agad napapansin sa unang bahagi ng paglalakbay. Pagsapit ng mga susunod na taon nagiging malinaw kung bakit mahalaga ang mahabang pananaw sa pera. Nabubuo ang malaking yaman mula sa samu-saring maliliit na desisyong ginawa ng tama sa loob ng mahabang panahon. Lumalawak ang kakayahang abutin ang mga pangarap na dating tila napakalayo. Nagiging bunga ng disiplina at tiyaga ang mga tagumpay na pinapangarap ng marami. Paano kung ang susunod na milyonaryong Pilipino ay hindi isang negosyanteng may malaking kapital, kundi isang ordinaryong empleyadong may tamang diskarte sa pera? Maraming tao ang naniniwalang napakalayo ng pangarap na magkaroon ng unang ₱1,000,000. Dahil sa paniniwalang iyon, hindi na nila binibigyan ng pagkakataon ng kanilang sarili na subukan. Patuloy silang nabubuhay sa parehong siklo ng pagtatrabaho at paggastos nang walang malinaw na direksyong sinusundan. Samantala may mga taong nagsimula rin sa simpleng sahod, ngunit unti-unting nakabuo ng malaking yaman sa pagdaan ng panahon. Nagkaroon lamang sila ng kakaibang pananaw pagdating sa paghawak at pagpapalago ng kanilang kinikita. Napatunayan ng maraming matagumpay na tao na hindi kinakailangang maging mataas agad ang sahod upang makapagsimula. Mas mahalaga ang mga desisyong ginagawa araw-araw kaysa sa laki ng perang pumapasok buwan-buwan. Bawat wastong pagpili ay nagiging isang hakbang papalapit sa mas magandang kinabukasan. Bawat maling paggastos na naiwasan ay nagiging dagdag na pagkakataon upang mapalago ang sariling yaman. Doon unti-unting nabubuo ang agwat sa pagitan ng taong nananatiling kapos at taong dahan-dahang yumayaman. Hindi man agad makita ang resulta sa loob ng ilang linggo o buwan. Patuloy namang lumalaki ang epekto ng mabubuting gawi habang lumilipas ang mga taon. Nagiging mas matatag ang pundasyon ng pananalapi sa bawat tamang hakbang na ginagawa. Lumalawak ang oportunidad para sa mas maunlad na buhay. Nabubuksan ang pinto sa mga posibilidad na dati ay tila imposibleng maabot. Nagiging mas malinaw ang landas patungo sa kalayaang pinansyal na minimithi ng napakaraming Pilipino. Nagsisimula ang malaking pagbabago sa isang simpleng desisyon na kumilos ngayon kaysa maghintay ng perpektong pagkakataon. Walang himalang magpapayaman nang magdamag para sa karamihan ng tao. Nariyan ang tunay na pagkakataon para sa sinumang handang matuto at maging disiplinado. Bawat araw ay bagong pagkakataon upang ilapit ang sarili sa pangarap na buhay na walang gaanong problema sa pera. Baka ang unang ₱1,000,000 na matagal mo nang inaasam ay mas malapit kaysa sa inaakala mo.